أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, ako po ang inyong lingkod, si Al-Ustadh Bukhari Kamama. Bilang pagpapatuloy sa ating mga nasimulan sa pagtatalakay natin sa mga ibang sura o pagbibigay ng tafsir o kahulugan ng mga sura mula sa ating banal na Quran. Nagsimula pa tayo sa Suratul Fatiha, Suratul Nas, at saka Suratul Falaq, Suratul Ikhlas, Suratul Masad, at Suratul Nasr. Ngayon naman po ay tatalakayan po natin ang Suratul Kafirun. Itong Suratul Kafirun, mga kapatid sa Islam, na ating pag-uusapan ngayon, ay isa ito sa mga sura Makkiyah. Ang ibig pong sabihin ay binaba ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na propeta sa panahong nasa Makkah pa ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang bilang ng ayat o verses ng sura na ito ay 6 po. 6 na ayah ang Suratul Kafirun. Tulad din po ng ating nakaugalihan, bago po natin sisimula ng pagbibigay ng kahulugan ng sura na ito, ay babasahin po natin ang mga aya nito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul Azim. Yun po ang kabuuan ng Suratul Kafirun. Ang unang aya po sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun. Ang ibig po sabihin ng qul sa wikang Arabic ay sabihin mo. Qul, sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal kafirun, o kayong mga suwail sa Allah subhanahu wa ta'ala. O yung mga taong hindi tumanggap sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tumanggap sa aral ng Islam o at ang relihiyong Islam. Yun po ang tinatawag na mga kafirun. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, na la a'budu ma ta'budun. Hindi ko sasambahin ang anumang sinasamba ninyo sa mga rebolto at mga Diyos-Diyosan at walang kabuluhan. Ito po ay malinaw sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayong mga kamusliman ay hindi tayo sumasamba sa kung anumang mga uring sinasamba, rebolto, kahoy o anumang bagay dahil tayo ay taintim ang ating pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan itinuro sa atin ng ating mahal na propeta. Ang pagsasamba po sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman pwedeng imbentohin dahil ang Islam po
ang ating relihiyong Islam ay tinapos na po ng Allah. Kumpleto na po ang ating relihiyon. Kaya ang pagsasamba ay hindi dapat yan na iniimbento o gawa-gawa lamang, dahil lahat ng mga uri ng pagsasamba ay tinapos na po ng Allah subhanahu wa ta'ala at kumpleto na po ang pamamaraan. Kaya sinabi ng Allah, la a'budu ma ta'budun. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, na ako ay hindi sumasamba sa inyong mga sinasamba. Pangatlong aya po, sabi ng Allah, wala antum 'abiduna ma a'bud. At kayo rin ay hindi nyo rin sasambahin ang aking sinasamba. Kung hindi nyo paniniwalaan ng Islam, hindi kayo tatanggap sa Islam, ay wag na nyo nang sambahin ang aking sinasamba at hindi ko rin sasambahin ang inyong sinasamba. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Inulit pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang patunay na talagang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya kaluluguran o hindi niya magugustuhan ang pagtatambal o pagsasamba maliban sa Kanya. Sabi pa ng Allah sa pang-apat na aya, wala ana 'abidum ma 'abadtum, at ako kailanman ay hindi mangyayari na sasamba sa mga sinasamba ninyo na mga rebulto o mga huwad at mga Diyos-Diyosan. Ang panglimang ayat po ay binalik pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pangalawang aya, yung pangatlong aya po ay nirepeat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binalikan ng Allah, katulad din na pagkasabi na wala antum 'abiduna ma a'bud, at kayo rin mga suwail sa Allah. Ang mga taong hindi tumanggap sa Islam ay hindi rin kayo sasamba sa aking sinasamba. Kung ibig sabihin, kung hindi nyo sasambahin ang aking sinasamba, ay hindi ko rin sasambahin ang inyong sinasamba. Ang pang-anim po na ayat dito sa Suratul Kafirun ay sabi ng Allah, lakum dinukum waliyadin. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, na lakum dinukum, sa inyo na ang inyong relihiyon, waliyadin, at sa akin ang aking relihiyon. Dito po sa waliyadin ay meron po tayong tinatawag dito na ya mahdhufa, na ang original po ay waliyadini. Ibig sabihin ay sa akin lang ang aking relihiyon. Ito po mga kapatid ay isang patunay na itong pagsasamba ay ang pinaka-importanting gawain dito sa mundo. At pinaka-kritikal o delikado na gagawin ng isang tao kapag siya ay magkakamali at sasambahin niya ang hindi pa dapat sambahin, maliban sa tunay na dapat sambahin ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang siya ay maliligaw sa tuwid na landas at hindi siya kaluluguran ng Allah o hindi siya kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Mga kapatid Islam, ano po ang sababun nuzul kung bakit po nangyari ito? Bakit sinabi ng Allah? Ang ibig sabihin ng sababun nuzul ay yung dahilan kung bakit binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sura na ito sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sababun nuzul po, ang kwento dito, isang araw, nag-meeting-meeting yung mga kuffar Quraysh, yung mga tiyuhin o mga kamag-anak din ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sumusunod sa kanya, at sabi nila, i-offer natin sa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palitan tayo, alternate, isang taon tayo ay susunod sa kanyang relihiyon, sasambahin natin ang kanyang sinasamba, at sa next year na naman ay siya na naman ang sasamba sa ating mga ribulto. Kaya pumunta sila sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanilang sinabi yung kanilang napagkasunduhan na alternate ang pagsamba. Isang taon sa kanilang mga sinasamba at isang taon ang pagsasamba sa Allah. Kaya agad-agad na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sura na ito upang ipaalam sa kanila na hindi laruan o hindi kailanman dapat na
paglalaroan ng Islam, ang paglalaroan ng pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ay hindi pwede mangyari na ang taong Muslim ay sasamba sa kung anuman ang mga Diyos-Diyosan na hindi dapat sambahin. Mga kapatid sa Islam, itong Suratul Kafirun po ay tulad ng sinabi natin ay surah Makkiyah. Bumaba ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na nasa Makkah pa ang ating mahal na propeta, dahil ang ating mahal na propeta ay 13 years siya nagda'wa, naghikayat ng Islam sa Makkah, at kukunti lang ang kanyang mga naging tagasunod at hindi masyado tinanggap ng mga taga-Makkah ang Islam. Kaya inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na lumipat siya sa Madina, at doon nangyari ang pagdami ng mga tagasunod ng ating mahal na propeta. 10 years ang panahon ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ang lahat ng mga sura o mga ayah na nagsibaba o binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon hindi pa siya nakalipat sa Madina, ayun ang tinatawag na Makkiyah. Pero nung nakalipat na siya sa Madina, ay lahat ng mga sura na binaba mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na Madaniyah. Kaya ang kabuuan, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang pinalaganap ang relihiyong Islam sa loob ng 23 years bago siya kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad po ng ating pinag-usapan, nung siya ay malapit ng kunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hajjatul Wada', siya ay nag-hajj, pumunta ng hajj sa Makkah, kasama niya ang kanyang mga kasamaan, mga sahaba. Sa araw na yun ay after victory, na yung pinag-usapan natin na Nasr, ibig sabihin yung pagbalik ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ating mahal na propeta, sa Makkah, at kanyang nilinis ang Makkah, yung Kaaba, na may napapalaman doon na mahigit kumulang 300 na mga rebulto na sinasamba ng mga musyrikin. At yun, nung Hajjatul Wada' ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ngayon, sabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kinumpleto ko na ang inyong relihiyon. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, at aking kinumpleto ang aking biyaya sa inyo sa pamamagitan ng Islam. Wa raditu lakumul Islam dina, at aking kaluluguran sa inyo na ang Islam na maging inyong relihiyon. Mga kapatid sa Islam, Suratul Kafirun po ay meron itong mga fadail o meron mga katangian ang Suratul Kafirun na dapat nating malaman. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may isang lalaki na nagtanong upang sabi niya, ma aqulu inda manami, ano daw ang kanyang babasahin sa kanyang pagtulog. Kaya sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Kapag ikaw ay gusto nang matulog sa gabi, ikaw ay gusto nang magpapahinga, gusto mo nang matulog, ay basahin mo ang qul ya ayyuhal kafirun. Bakit natin babasahin ang qul ya ayyuhal kafirun? Dahil sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala thumma nim ala khatimatiha, matulog ka na yung nabasa ang lahat ng Suratul Kafirun, fa innaha bara'atun minasyirk, dahil ang Suratul Kafirun ay ito ang magliligtas sa iyo mula sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ating subukan, mga kapatid sa Islam, kapag tayo ay magsimulang matulog, ay basahin natin ang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Pag binasa po natin yan, ay maliligtas tayo sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at malilinis ang ating mga puso, at hindi tayo kaya ng syaitan o ang iblis na tayo ay
papuntahin sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala o iligaw sa matuwid na landas ng Islam. Mga kapatid sa Islam, hanggang dyan na lang po ang Suratul Kafirun dahil maikli lamang ito na sura. Ang importante lang po sa ating mga kapatid ay alam natin na ang pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi dapat na on-off. Kailangan tuloy-tuloy ang pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka lang sasamba sa Allah kung ikaw ay nasa magkakaroon ka ng problema ay matatagpuan mo ang Allah. Hindi po ganyan ang Islam. Hindi po ganyan ang turo sa atin ng Allah. Mamahalin natin ang pagsasamba sa Allah kahit anuman ang ating sitwasyon. Kung ikaw ay may problema, ay tatawag ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw man ay walang problema, ay hindi mo pa rin makakalimutan magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng ating mahal na propeta, ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi shidda. Makipaggilala ka sa iyong Panginoon sa oras na ikaw ay walang problema at makikilala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng kagipitan. Hanggang dyan na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Al-Ustad Bukhari Kamama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.